Tapos na naman po ang work. Ngayon ay uuwi na tayo guys. At papasok na. Uuwi at papasok na. Ano yun? Uuwi at papasok na. Ay nako. Sa Friday ngayon guys, it's finished work. So weekend. Ngayon pauwi na ako sa bahay. At ako'y nagugutom. Ano kaya ang mailuluto natin? At hanap tayo ng iluluto guys. So ngayon ang update ko lang talaga. Grabe, ang lamig dito sa Germany. So pauwi na tayo guys. At sobrang lamig guys. Nakikita nyo ang aking mga pangginaw, ang kakapal. Halos hindi ka na makahinga. Doble-doble ang suot mo dito. Mayroon ka ng sando, mayroon ka pang panloob, nako, grabe. So guys, see you later guys. Pauwi na tayo sa bahay. I'm driving home. So I'm hungry. Yan, kami dito sa Germany ay nagugutom kasi walang time kumain sa trabaho guys. Alam nyo ga, may araw dito kaso sobrang lamig. Grabe. Kikita nyo mga aking mga. So magdadrive tayo guys. Masok tayo. So guys, ito ang lugar ko ngayon dito kung saan ako nakatira. So tapos ayun yung dito, ayan. Malapit lang to guys, tinitiran ko sa trabaho ko. Mga 10 minutes by car driving kung walang traffic. Padala kaya ako dyan ng MoneyGram. May MoneyGram na nakaposte dyan kasi may issue ngayon guys ang Western Union dito sa Germany. Alam nyo ba, nagpadala ako ng pera sa Philippines, tapos 3 days bago nila na-send, although i-declare ko doon na immediately send the money, pero 3 days nila. Tapos na-stress ako kasi tawag ako ng tawag sa Western Union. Tinatanong ko bakit ganito. Sabi ko 10 years na ako sa inyo nagpapadala. I think almost 20 years na ako nagpapadala na Western Union guys. Never ako nagka-problema, ngayon lang. So guys, alam mo itong dinadaanan ko na to. Ano yan? Itong nasa kanan ko yan, ano yan, sementeryo. Kasi nakatira ako malapit sa sementeryo. So, ayun yung bahay na gusto kong gawin sa Pilipinas. So, ayan o, yung bahay na yan. Yan, nakikita nyo yung may glass na yan na terrace. Yan ang gusto kong gawin sa Pinas. Dun sa bahay ko sa likodan. But, kailangan ng pera. So, kasi guys, sa Pilipinas mas maganda ang bahay nyo pag may solar, kasi sa sobrang mahal ng kuryente, diba? So ayan guys, nandito na ako sa aking bahay. Ito ang tinatawag na Beverly Hills dito sa lugar ko, kasi ang lalaki ng mga bahay dito guys. So Beverly Hills dito. So now I'm going to my tip garage. At tip garage, ano pala, basement garage. Na German ko natuloy. So
bubuksan natin. Ayan, ang aming garahe ay mayroon remote control. Yan. Dati wala iyang ano na yan, wala yang pintuan na yan, guys. Dati ano lang yan, parang ano lang siya. Mga ganyan lang sa itaas dati yan, yung pinto niyan. Kaso ginawa niya kasi yung lamig pumapasok dito sa ilalim ng basement. So ngayon nandito na ako sa basement. Ang gustong-gusto ko lang dito, guys, sa bahay na to kasi sasampu lang kami ditong nakapark. Ang liit lang ng basement parking dito. Kaya ano, madali ka makakapasok. Sige guys, bantay muna kayo. So guys, andito na ako sa aking bahay. So guys, andito na ako sa ating bahay. At bubukas tayo guys ng pintuan. At pagpasok ko, bubukas tayo ng pintuan. Madilim. Ang bahay. Ayun yung alaga ko. Hello baby. Hello Patsa. Alis ka my dear. Ayan yung alaga ko. Pag dumating ako, gigising din siya. Oh, nasugod geschlafen? Patsa? Ja, hast du gut geschlafen? Gut geschlafen, baby? So guys, magluluto tayo ngayon ng nakasombrero. Alam niyo ba guys, itong sombrero na to, ang tagal na nito. Siguro 15 years na to dito. Gusto ko na tong i-let go. Kaya lang sabi ko, wag, sayang, nagagandahan ako. Tapos, ayan na guys, at ako'y magluluto. Ito, ilalagay ko sa suligon. Excuse me, ilalagay ko sa oven guys. I-grill ko. Babali, 4 na piraso yan. Tapos, lalagyan ko siya ng patatas. I-grill ko din siya. Tapos, itong spinach ay isasalad ko siya guys. Ito na naman yung alaga ko, oh. Oh, ayan. Patsa, gets to rouse? Patsa? So, ayan na guys. Minsan may time akong alam nyo ba guys, itong alaman ko na to, nung umuwi ako ng Pilipinas, tingnan mo, dati ang lusog-lusog niyan. Tapos ito, ang taba niyan. Ngayon, wala, nagkanda, ngayat-ngayat na. Nangayayat na sila. Aywan ko ba kung bakit. Pag ako umuwi ng Pilipinas, yung 2 piraso, 3 piraso kung halaman, nagkakanda matay siya. Kaya guys, alam mo ba, pag weekend, ang dami kong trabaho dito sa bahay. Ayan o, tingnan nyo yan, magmamalansya pa ako. Tapos, maglalaba, ganyan ako, maglilinis ng bahay. Kasi from Monday to Friday guys, from Monday to Tuesday, wala akong ginagawa. Hindi ako naglilinis kasi pagod na ako sa trabaho. Kaya ginagawa ko yung gawaing bahay ko ay ganyan, weekend. Hello, Patsa! Patsa! Iba willst du gehen? Willst du rausgehen? Ayaw niya guys magpa-istorbo. So guys, see you! At ako muna magluluto. So guys, andito na tayo sa kusina at ako'y magbabalat ng patatas. Ayan. Kasi itong ilalagay ko dito sa chicken guys. Ito. Bali ipapatong ko siya dito. Pero ipakukulin ko muna siya ng konti sa
tubig para malambot siya. Para sumabay siya ng pagluto ng chicken. Alam niyo ba guys, yung aso ko dun sa Pilipinas ay magkwentuhan muna tayo habang nagpiprepare ako. 2 days bago ko umalis, pabalik ng ano dito sa Germany, namaga yung kanyang tenga. Ngayon, hindi pa grabe no nandoon ako, no? So, ang tawag doon sa sakit na yon sa tenga niya is aura hematoma. So, ngayon, nung nandun ako, maliit pa lang yung ano niya, yung maga nung tenga niya. Tapos, nung umalis na ako, namaga ng husto. Ngayon, pinadala ko sa doktor, sa vet. Sabi ko, dalhin nyo na yan sa doktor kasi, sabi kong ganun, baka mamaya lumala pa yan, malason pa siya ng dugo na nasa tenga. Kasi kinugil ko siya kung anong epekto nung aura hematoma na yan sa sakit ng aso or pusa. Ayan guys, cause pala ng mga allergy yun. Tapos pag nag-allergy, syempre Makati, kakamuti ng mga ng aso or ng pusa. Tapos magkakaroon ng may infection kasi dahil dun sa kuko nila. So ngayon guys, alam mo, pinadala ko doon. Diyos ko, grabe, ang mahal ng surgery. Kailangan pala i-surgery yung tenga niya. Tapos, ang mahal ng pagbayad ko doon sa, ano na yun, bali gumastos ako ng 11,000 doon. Kasama naman yung gamot. Tapos, yung ginawa pa ng doktor, hindi pa ako kontento nung paghiwa dun sa tenga kasi hindi yung ganun ng mga nasa videos sa YouTube napanood ko kung paano iniwa, hindi ganun, iba yung pagkahiwa ng doktor doon. So kumbaga hindi ako kontento, naawa ako doon sa aso kasi biglaan ba guys yung pagkakamaga ng tenga niya. Pero kung nandoon pa ako, kung hindi ako paalis noon, maagapan ko yun sana, hindi yun maagapan po yun. Eh kaso wala na ako doon. Tapos, syempre, yung mga nandoon naman sa bahay ko, wala din naman masyadong alam tungkol dyan. Eh sabi ko, at saka wala silang perang pambayad na ganun kalaki, no? Na 11,000 or umabot nga yun ng 12K pa yata. Kaya yun. So ngayon guys, pero ngayon okay na rin siya. Na ano na siya. Na opera na surgery na. Tapos ayun, naggagamot pa rin siya yung. Tapos ibabalik after the 1 week. Kasi nung Monday lang siya na OP, nung February 3. So, akala namin hindi nalalaki yung tenga niya. So, umalis ako doon ng January 18. Yeah. Tapos, na-operan lang siya nung February 3. Kumbaga, pinaabot pa ng 2 weeks kasi akala gagaling kursa siyang gagaling mag-isa, hindi pala. So, nag-alala na ako. Kaya, ayun, pinaagad ko na sa vet. Daling sa vet yung aso. Kaya, yun, okay na. Ngayon, okay na. Na-surgery na siya. At saka, nilalagyan na lang, nag-aantay na lang ng paggaling nung tahi. Pag okay na yung tahi niya, pag tuyo na, tsaka dadalhin doon uli sa vet. Tapos tatanggalin na yung tahi, yung sinulid. Kaya, yan. So, guys, balikan ko kayo mamaya. So, ayan na yung patatas. At saka, ayun doon na guys yung chicken. Nilagay ko na sa oven. So, ayan. Lalagyan ko siya guys nitong ayan, flavor para magkaroon siya ng flavor. Ito guys, ano to? Sa chicken to. Normally, sa chicken yan na may asin at saka
paminta kompleto na siya. At saka paprika na powder yan. Mix na siya. So, lagyan ko lang siya dito para siya may lasa siya mamaya pag nilagay ko na siya doon. So, ayan. Yan ang kainin namin mamaya. Kasi may yung Pinay kasama niya yung kanyang asawa kasi magpapaturo kami ng pag ano sa isa ibang apps na padadala ng pera. So ayan na siya guys. Okay na yan. So yan na siya. So okay na siya. So ayan na guys yung aking spinach. Luto ng mga 2 minutes tapos sasalain ko yan para mawala yung tubig and then salad.